Siomai! Mga suke, bili na kayo ng siomai. Murang-mura lang to. What the? Isang malalim na boses mula sa lalaki ang narinig ni Hanaya mula sa likuran nang matapilok siya. Agad siyang nagmulat at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang natapunan niya ng toyo ang suot na long sleeve ng lalaki. White polo pa naman, kaya kahit masakit ang binti, sa pagbagsak ay mabilis siyang tumayo at ilang ulit na yumuko rito. Naku, pasensya na po. Pasensya na. Hindi ko po sinasadya, patawarin niyo po ako. Naiiyak nga na sabi ni Hanaya. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang damit na to? Galit na sabi ng lalaki. Pasensya na po talaga. Pilit ni Hanaya tinago ang nanginginig na kamay sa likuran. Sorry? Why would I accept your sorry? Bayaran mo to. Pero tumingala si Hanaya at lumuluhang tinignan ang lalaki sa mata. Wala po akong pera pambayad sa mahal niyong suot eh. Ako na lang po ang maglilinis niyan. Pagkatapos po ibabalik ko sa inyo na walang kahit na anong dumi. Sarkastiko namang tumawa ang lalaki. Hahawakan mo ang damit ko? Tingin mo talaga papayag ako? Bumuhos nga ang luha ni Hanaya at kagad na lumuhod sa harapan ng lalaki. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko ginusto ang marumihan ng suot mo. Wala rin po akong pera pambayad dahil nag-iipon po ako para sa operasyon ng lola ko. Patawarin niyo po ako. Lahat po gagawin ko maliban lang sa pagbigay ng pera. Hindi po sapat ang ipon ko para kay lola. Patawarin niyo po ako. Saglit na natahimik ang lalaki sa harapan niya. Matapos ni Hanaya sabihin yon, kung uutusan siya nitong humalik sa paa nito ay gagawin niya talaga. Huwag lang mabawasan ang perang iniipon niya. Ganon na si Hanaya kadesperada. Malapit na nga niyang maabot ang paunang bayad para sa operasyon ng kanyang lola. Hindi niya na kayang tumagal pa ang pananatili rito sa ospital. Ang matapang at galit na mukha ng lalaki ay napalitan ng banayad na ekspresyon. Kung ganon, then why don't you work for me? Do you have a decent job at least? Tanong ng lalaki. You said your grandmother is in the hospital. Saan ka kukuha ng pera? Pampagamot sa kanya. Sakto, naghahanap ako ng kasambahay. Kasambahay po? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kumukuha po ako ng pera sa mga benta ko. Utal nga niyang sagot. Sabi naman ng lalaki. Bukod sa hindi mo mababayaran tong damit ko, dahil lang sa pagbebenta mo ng siomai, hindi rin yan sapat para maoperahan ng lola mo. Paano mo siya ilalabas sa ospital kung hindi mo makukumpleto ang bayad? Gagawin ko naman po ang lahat para makaipon ng marami. Gusto ko lang po talagang mapanatag ng maayos ang kalagayan ng lola ko. Saka, mababayaran ko din yung polo mo, sir. Sorry po talaga. Sagot muli ni Hanaya. Again, do you want to work for me? This is a one-time big-time offer. Gulat nga si Hanaya na pinagmasdan ng maigi ang lalaki. Tila hinihintay nito kung babawiin ba ng lalaki ang sinabi. Po, trabaho? Tumango ang lalaki at sumandal sa lamesa. Nakatuon pa ang isa nitong braso sa lamesa habang ang isang kamay ay nakapaloob sa bulsa ng pantalon. Magtrabaho ka, kapalit ng ginawa mo. Sabay na bumaba ang mata nila sa maruming polo nito. Pero babayaran kita ng sapat na pera para mas malaki ang maipon mo para sa operasyon ng lola mo. Naguguluhang sumagot naman si Hanaya. Bakit niyo po ako tinutulungan? Akala ko po galit kayo sa akin. I have a sick grandmother too. Lumamlam ang mga mata nito. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo, kaya hayaan mo na akong tulungan ka. Be my personal maid and you will end up helping your grandmother. Talaga po? Personal maid lang? Hindi niyo po ba ako sasaktan? Sigurado kayo? Natawa ang lalaki at naiiling nga siyang pinakatitigan. Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi naman po sa ganun. Pero malaki ang katawan mo. Baka mamaya bigla mo na lang akong jombagin kapag nagalit ka sa akin. Ngumiti si Hanaya
at humarap sa lalaki. Magaling po akong magtrabaho. Lahat po ng iuutos mo, kaya kong sundin lahat. Tumango ang lalaki. Anyway, what's your name? Hanaya po. Nice to meet you. Inabot ng lalaki ang palad para makipagkamay sa kanya. I'm Alessandro Evron. Pagkatapos ng una nilang pagkikita, wow! Manghang nilibot ni Hanaya ang tingin sa buong hasyenda nang makababa ng sasakyan. Isara mo yung bibig mo, pangaasar sa kanya ng amo nang mapadaan ito sa gilid. Nakangusong inayos ni Hanaya ang pagkakasukbit ng backpack sa balikat niya. Namamanghalang po ko sa hasyenda. Ngayon ko lang po kasi nakita to ng personal. Dire-diretsong naglakad papasok ang amo sa loob nang pagbuksan nito ng mga kasambahay. Sumunod siya rito habang nililibot pa rin ang mga mata na abala sa paghanga sa paligid. This is located in your province. Bakit ngayon mo lang nakita? Tanong ng binata. Umupo ito sa sofa at nagkasalubong ang mga kilay na tinignan si Hanaya. Malayo po kasi sa barangay namin. Saka sa gate pa lang, hindi na po ako makakapasok. Paliwanag ng dalaga matapos umupo sa kabilang sofa. Whatever. Inalis ng amo ang tingin sa kanya at lumingon sa pinto. My parents will arrive today. Suotin mo ang uniforme mo sa kwarto mo. Magalang si Hanayang yumuko sa amo at tumayo sa kinuupuan. Masusunod po, Senyorito Alessandro. Mabilis ang galaw na pumanik si Hanaya sa malaking hagdan para lang makalayo sa amo. Hanggang ngayon kinakabahan pa rin siya sa presensya nito tuwing magkalapit sila. Masungit kasi ito minsan at minsan naman ayos lang. Natatakot pa rin siyang mapalapit dito dahil napakayaman nito at siya, isa lang siyang probinsyana na hindi nag-iingat sa galaw. Baka mamaya kung ano din pala ang gagawin sa kanya nito. Pagkatapos magbihis ng uniformeng kulay sky blue, ay bumaba na nga rin si Hanaya mula sa kwarto. Naabutan niya ang mga abalang kasambahay sa kusina at kani-kanilang nakapwesto sa iba't ibang gawain. Magandang umaga po. Pagbati ni Hanaya sa mga to. Ngumiti ang lahat sa kanya at binati rin siya pabalik. Nakita niyo po ba si Senyorito Alessandro? Paghahanap nga ni Hanaya sa amo. Nakita kong umakyat si Sir kanina sa ikatlong palapag. Baka nasa opisina niya. Doon mo na lang siya hanapin, ganda. Sagot nga ng pinakamatanda na tingin niya ay mayordoma ng bahay. Talaga po, maraming salamat po sa pagsagot ah. Magalang siyang yumuko rito at agad na tinahak ang hagdan paakyat. Nakalimutan niyang nasa ikatlong palapag pala ang kwarto at opisina ni Alessandro. Kailangan niya na yatang ipaayos ang memorya niya. What are you doing here? Halos mapatalon si Hanaya sa gulat nang bumungad sa kanya ang amo sa hagdan. Senyorito, sumama ka sa akin. Seryosong utos ni Alessandro. Kahit nagtataka ay sumunod pa nga rin siya sa lalaki pababa ng hagdan. Saan po tayo pupunta? Susunduin ko ang kapatid ko. Sagot ni Alessandro. Sabi naman ni Hanaya, may kapatid po kayo? Humampas ang malamig na hangin sa balat niya nang tumapak sila sa labas ng hasyenda. Nakasunod pa rin siya kay Alessandro hanggang sa tapat nang nakaparada nitong kotse sa labas. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nagbukas ng backseat para sa lalaki. Please enter the car, Miss Hanaya. Nagtataka niyang tinuro ang sarili nang balingan siya ng lalaking nakasuot. Ako po? Anong tinutunganga mo dyan? Takang tanong ni Alessandro nang sumilip ito mula sa loob ng sasakyan. Ilang beses si Hanayang napakurap at walang imik na sumakay. Dinistansya niya ang sarili sa amo dahil baka pagalitan pa nga siya nito. Natatakot ka ba sa akin? Bulong ni Alessandro kay Hanaya habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Umangat ang tingin ni Hanaya sa salamin ng sasakyan at siniguradong hindi nakatingin sa kanya ang driver ng amo. Pagkatapos ay bumalik nga siya kay Alessandro at tumango. Hindi ka na po talaga galit tungkol sa nangyari nung isang araw? Nakatira ka na nga sa asyenda ko, ganyan pa rin ang tingin mo? Masungit na tanong pabalik ni Alessandro. Paano po kung paraan mo lang to para makaganti? Muling tanong ni Hanaya. Gumante? Sarkastikong tumawa si Alessandro. You have a wild imagination for a maid, Hanaya. Ngumuso si Hanaya sabay sabing,
Sobrang yaman mo kasi, Senyorito Alessandro. Kung tutuusin, maaari ka namang humanap ng personal maid na mas maraming alam sa trabahong to. Kaya nagtataka lang po ako kung totoo ba lahat ng pinapakita mo sa akin. Probinsyana po ako at hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Madali po akong magtiwala sa isang tao, kaya kailangan kong mag-ingat. Hanaya, pinaba ni Alessandro ang hawak na cellphone at nilingon siya. Hindi ako gumaganti sa'yo. Parehas tayo ng sitwasyon. Ang kaibahan lang, may pera ako para maipagamot ang lola ko. Pero kahit gaano pa ako kayaman, hindi ko kayang gumawa ng gamot para sa kanya. Iba ang sitwasyon ng lola mo. May chance siyang gumaling pagkatapos ng operasyon. Tinutulungan lang kitang makaipon ng sapat na pera. Yumuko ang dalaga at pilit na tinago ang naluluhang mga mata. Talaga, Senyorito Alessandro? Hindi ka nagsisinungaling? Talagang tinutulungan mo lang ako? Alam mo ang kulit mo. Natatawang sabi ni Alessandro. Manahimik ka na lang dyan kung puro ka tanong. Sungit. Bulong na nga lamang ni Hanaya. Hindi katulad kanina na nag-aalangan si Hanaya mapalapit sa lalaki. Ngayon ay mas naging komportable na nga siya matapos marinig ang sagot nito. Baka mali lang talaga siya ng impresyon sa amo. Hindi naman siguro ito katulad ng ibang mayayaman na masama ang ugali. Yun lang ang nasa isip niya hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang malaking gusali. Sir Alessandro, susunduin ko pa po ba si Sir Kian sa loob? Tanong ng driver. Bababa yun, just open the door for him. Sagot ni Alessandro. Hindi natin susunduin ang kapatid mo sa loob, senyorito? Tanong ni Hanaya. May paa siya, kaya niyang maglakad mag-isa. Seryosong tugon pa rin ni Alessandro. Ilang minuto nga lang ay napansin agad ni Hanaya ang pagbukas ng pinto sa passenger seat. Pumasok doon ang isang matangkad na binata. Napakaayos ng suot nitong damit. Kuya! Humarap ito sa kanila at malapad ang ngiti na kumaway kay Alessandro. Salamat sa pagsundo. Inaasahan ni Hanaya na babatiin pabalik ng amo niya na si Alessandro ang kapatid pero hindi man lang ito kumaway pabalik o nagsalita man lang. Nakatingin pa rin ito sa laptop abala sa pagtipa roon. Yumuko ng bahagya si Hanaya sa nasaksihan na kumpirma niya ang hinala na hindi ayos ang relasyon ng magkapatid sa isa't isa. Hindi man lang interesado si Alessandro na kausapin ang kapatid. Hi pretty, medyo may pagkamapang-akit na sabi naman ito kay Hanaya. Agad na pumuslit ang ngiti sa labi ni Hanaya nang batiin siya ng binata. Magandang umaga po, sir. Just call me Kian. Masigla nitong sabi. Personal maid ka ni kuya? Good luck ate. Pero kapag napagod ka na sa kanya, pwede ka naman sa akin. Hindi nakaimik si Hanaya nang ibalik ni Kian ang tingin sa harapan. Bago pa man yun ay napansin niya ang lungkot sa mga mata ng binatilyo. Napatanong na rin ng dalaga sa isipan kung ano ang ugat ng hindi magandang relasyon ng magkapatid sa isa't isa. Sa palagay niya ay sinusubukan naman ni Kian na kausapin si Alessandro ngunit matindi yata ang galit ng nakatatandang kapatid. Pagbalik ng hasyenda ay bumungad agad sa kanilang tatlo ang mga abalang kasambahay sa paghahanda ng mga pagkain. Darating ang mag-asawang Evron, ang mga magulang ni Alessandro, kaya siguro ganito kaabalang lahat. Bring this in my office. Agad na tinanggap ni Hanaya ang laptop ni Alessandro nang abutin yun ng lalaki sa kanya. Ilagay mo sa lamesa ko. Masusunod po, senyorito. Nang makarating na nga sa ikatlong palapag, ay nabungaran niya roon ng isang kasambahay na naglilinis sa opisina ng amo. Magandang tanghali po, bati ni Hanaya. Magandang tanghali rin. Ikaw ba ang personal maid ni Sir Alessandro? Tanong nito pagkatapos ibaba ang hawak na panlinis. Opo, sagot ni Hanaya. Mabuti naman at napagtitiisan mo ang ugali ng amo natin. Sarkastikong tumawang babae. Akala ko nga unang araw mo palang ayaw ka na. Sa tindi ba naman ang sama ng ugali niya? Po? Kumunot ang noo ni Hanaya. Hindi naman po. Pansin mo ba kung paano niya itrato si Sir Kian? Si Sir Kian nga napakabait na bata niyan. Walang kapintasan. Hindi katulad ni Sir Alessandro na bastos ang pakikitungo kila Mr. and Mrs. Evron. Kung makakatagal ka pa ay magsasawa ka rin.
Dagdag pa nga nito sa tonong hindi niya nagugustuhan. Hindi naman po masama ang ugali ni Senyorito, sagot ni Hanaya. Hindi makapaniwala siyang pinagmasdan ng kaharap. Nasasabi mo lang yan kasi baka hindi ka pa nasusungitan. Siguro masama ang ugali niya sa mga mata mo kasi ganyan ang ugali mo. Masyadong matabilang dila mo. Umaandar lang yata ang tapang mo kapag nakatalikod ang taong gusto mong siraan eh. Galit ni Hanaya na sabi. Hay nako, ang kapal ng mukha mo bago ka lang dito ah. Sabi pa ng kasambahay. Ito bruha ka. Palaban naman, nasabi ng babae. Kinuha na nga ni Hanaya ang maliit na unan sa sofa at binato yun sa kaharap. Hoy, masama kasi ang ugali mo kaya masama makitungo sa'yo si Senyorito. Kala mo ang ganda mo nasisilaw nga ako sa kapangitan mo etche. Palabang sabi nga nito. Kahit kailan talaga. Nakabusangot si Hanaya na lumabas ng opisina ng amo matapos sila pag ang laptop nito sa lamesa. Sakto ring pagtapak niya sa hagdan ay ang pagbungad sa kanya ng ingay sa sala. Sa tingin niya ay dumating na yata ang mga magulang nila Alessandro. Mom, I got promoted at Kuya's company. Manager na ako ngayon sa team. Proud na proud ang boses ni Kian habang nakikipag-usap sa mag-asawang Evron. Walang ingay na pumwesto si Hanaya sa tabi ng iba pang mga kasambahay habang pinagmamasdan ang pamilya. Napakaganda ni Mrs. Evron at napakakisig din ni Mr. Evron. Hindi na nga nagtataka si Hanaya kung bakit gwapo rin ang Senyorito Alessandro niya at si Kian. Bakit mo ba kasi kailangan pang ilagay sa ibang team ang kapatid mo, Alessandro? You own the company. Bigyan mo si Kian ng mataas na pwesto sa kumpanya mo. Seryosong sabi ni Mrs. Evron nang kausapin si Alessandro. Tumitig si Hanaya sa amo at hindi nakatakas sa mga mata niya ang pag-iiba ng ekspresyon nito. Kayo ang nagpumilit na ilagay siya sa kumpanya ko. Hinahayaan ko na nga eh. Ang dami niyo pang gustong mangyari. Tumawa ng sarcastic si Alessandro. Hindi ko kayo inimbita rito para sermonan niyo ko. Nakahain ng mga pagkain sa lamesa, kumain kayo kung gusto niyo. Paulanan niyo ng papuri ang paborito niyong anak. Alessandro! Malungkot na sinundan ni Hanaya nang tingin ng lalaki na dire-diretsyong pumanhik sa hagdan. Hindi pinapansin ang galit na ama. Nilungon niya rin si Kian nang umiti lang sa kanya bago sumenyas. Nang makuha naman niya, ang nais nitong sabihin ay nagmamadalingang umakyat si Hanaya para sundan ng amo. Senyorito, tawag ni Hanaya. Nang akma na nga itong papasok sa opisina, hinarap siya ni Alessandro at kunot ang noon niyang pinagmasdan nito. Papagalitan mo rin ako? Hindi po ah. Pumasok nga siya sa opisina nito at nilampasan ng amo. Upo po kayo at kumalma, as if that will help. Kahit masungit ang sagot, ay sinunod pa rin naman ng lalaki ang sinabi ni Hanaya. Umupo ito sa sofa at pinahinga ang likod doon. Galit ka po ba sa kapatid mo? Kay Sir Kian? Tanong ni Hanaya. Mariin itong pinikit ang mga mata, parang nabigla sa tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Alessandro. Base sa narinig at nakita ko, tingin ko paborito ni Mr. and Mrs. Evron si Kian. Yun ba ang rason kung bakit ayaw mo kay Kian, senyorito? Malambing ngang dagdag ni Hanaya. Nagmulat ng mata ang lalaki at tinapunan nga siya ng tingin. Hindi ko alam kung bakit ako galit sa kanya. Pero paano kung hindi ka naman kay Kian nagagalit? Nakita ni Hanaya kung paano natigilan ng lalaki sa sinabi niya. Bahagya ring dumaan ang isang ekspresyon sa mga mata nito. What do you mean? Tanong ni Alessandro kay Hanaya. Baka po kaya hindi mo alam ang rason ng galit mo kay Sir Kian ay dahil hindi ka naman talaga galit sa kanya. Baka po nakatutok talaga ang galit nyo kila Mr. and Mrs. Evron. Saad nga niya sa mababang tono. Natahimik si Alessandro at hindi nakasagot sa sinabi niya. Pinigit lang muli ng lalaki ang mga mata at pinahinga ang ulo sa sandalan. Kinabukasan ay halos manginig sa takot si Hanaya nang makasalubong si Mrs. Evron sa second floor kung nasaan ang guest room. Magandang umaga po, Mrs. Jana Evron. Napaka-formal mo naman, iha. Natatawa nitong sabi at malambing siyang hinaplos sa likod. Kahit senyorita Jana na lang. Ikaw ba ang personal maid ni Alessandro?
Nakangiti siyang tumango sa ginang. Opo, senyorita. Saan nga pala kayo nagkakilala ng panganay kong anak? Buti na lang at hindi ka pa napapagod sa ugali niya. Sa pagkakakilala ko kasi kay Alessandro, masyado siyang mapili sa mga taong tatapak sa loob ng bahay niya. Kaya nga nahirapan kaming maghanap ng mga katulong sa bahay para sa kanya. Kagabi rin ay may sinesante siyang isang kasambahay. Nanlaki ang mga mata ni Hanaya nang marinig yun. Siguro wala na yung nakaaway niyang kasambahay. Buti na lang, kasi baka awayin niya ito araw-araw. Kapag naasar pa naman siya sa tao ay hindi tinitigilang asarin. Kahit kilala siya, sa probinsya ng babait, kilala rin siya bilang matapang na babae roon. Hindi kasi siya nagpapaapi sa kahit na sino. Ang bait nga po ni Senyorito Alessandro kasi binigyan niya po ako ng trabaho para tulungan po sa pag-iipon, para po sa lola ko na nasa ospital. Pagkukwento naman ng babae, talagang ipaparinig niya sa ginang kung gaano kabuti ang panganay nitong anak sa kanya. Ewan ba niya? Parang yung good side nga ng lalaking to ang nakikita niya. Hindi niya pa nararanasan ang favoritism na yon dahil hindi naman niya kilala kung sino ang mga tunay niyang magulang, pero sa nangyari pa lang sa amo niya, batid niyang masakit talagang maranasan yon mula sa sarili mong mga magulang. Ganun ba? Hindi ko alam na nagawa ni Alessandro yan. Ang akala ko kasi ay ayaw niyang makisalamuha sa mga tingin niyang mas mababa pa sa kanya. Dagdag nga ni Senyorita Jana, nag-iba ang timpla ng mukha ni Hanaya. Siguro hindi niyo lang din po masyadong nakakasama si Senyorito Alessandro, kaya marami po kayong bagay na hindi pa nalalaman tungkol sa kanya. Ngumiti siya sa ginang nang makababa sila sa sala. Bigla ni Hanaya na alalang ginawa noong nakaraang gabi. Nagtataka pa rin kasi siya kung bakit napadpad ang mayamang si Alessandro sa baryo nila noong natapunan niya ito ng toyo. Yun pala ay nalaman niya na binisita ng lalaki si Aling Ayana sa kanilang baryo. Dati palang alaga ni Aling Ayana si Alessandro nung bata pa ito. Muli siyang humarap sa senyorita Jana niya. Hanggang ngayon nga po, tinutulungan niya pa rin si Aling Ayana sa probinsya. Yung dati niya pong yaya na nag-aalaga sa kanya tuwing nasa trabaho po kayo ni Mr. Evron. Derechahan na kung derechahan, pero gusto ni Hanaya talagang klaruhin ang pangalan ng amo niya sa mismong magulang nito. Ayana? Yes, I remember her. Napasinghap ang kaharap. Hindi ko alam na may komunikasyon pa si Alessandro sa kanya. Ni kahit minsan hindi man lang ako magawang bisitahin ng anak ko. Ngumiti siya. Maiintindihan niyo naman po, diba, senyorita? Kung siguro nagkaroon ng mas malalim na koneksyon si Senyorito Alessandro kay Aling Ayana, baka ang mismong rason po ay tinuring na rin niyang pangalawang ina si Aling Ayana. Dagdag pa nga niya, napatango ng dahan-dahan ng ginang. I'm not sure. Baka kaya malayo ang loob sa akin ni Alessandro. Mas malapit sa akin si Kian dahil naalagaan ko siya nung bata siya. Samantalang masyado akong abala sa trabaho nung bata pa si Alessandro. Hindi pa naman po huli ang lahat, senyorita. Kung iiwasan niyo lang din po si Mr. Evron na iparamdam kay Alessandro na lagi siyang mali, baka maging maayos po ang lahat. Marahan niyang tinapik ang balikat ng ginang. Nagiging rebelde lang po si senyorito. Sa paningin niyo, dahil hindi niyo pa po naranasang makita ang kabutihan niya. Pero ako po, lagi ko siyang ipagtatanggol mula sa iba dahil una kong naranasan ang kabaitan niya. Kahit hindi niya ako kakilala, pinili pa rin po niya akong tulungan para sa lola ko. Ngumiti ang ginang ng totoo sa kanya. Maraming salamat, iha. Napakaswerte ng anak ko dahil napakalawak din ng pangunawa mo. Sabay silang napabaling ni Senyora Jana sa pinto ng hasyenda nang bumukas yun. Pumasok mula roon si Alessandro na mukhang kagagaling lamang sa jogging. What are you guys talking about? Malamig nitong tanong sa kanila. Anak, lumapit si Senyora Jana sa lalaki at ngumiti ng matamis dito. Gusto mo bang ipagluto kita ng paborito mo nung bata ka pa? Minsan lang naman tayo magkita, kaya gusto kitang ipagluto. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Alessandro pero kumunot lang ang noon nito. Akala ko aalis na kayo ni Dad ngayong umaga.
Pwede naman na kayong umalis. Marami pa po akong trabaho. Haya na. Follow me upstairs and arrange the papers on my table. Yes, senyorito. Natulala nga siya saglit. Sa kinatatayuan, nang dire-diretso nga lang silang lagpasan ng lalaki. Mapagpaumanhin siyang yumuko sa ginang na malungkot ang ngiti. Mauna na po ako, senyorita. Maraming salamat, iha. Huwag kang magalala. Susundin ko ang lahat ng mga sinabi mo. Nang makarating nga siya sa opisina ng lalaki, napansin ni Hanaya na agad ang pagkabalisa nito habang pabalik-balik ang paglalakad sa harap ng glass window. Senyorito? Hinarap siya ni Alessandro habang magkasalubong ang mga kilay. Anong sinabi mo sa nanay ko? Bakit biglang naging santo yun? Ako po? Tinuro ni Hanaya ang sarili at agad na tumanggi. Wala po akong ginagawa, senyorito ah. Lumapit sa kanyang lalaki at marahang kinurot ang pisngi niya. Wala talaga? Napangiwi siya at umaangal na tinapik ang kamay nito. Promise, senyorito. Wala talaga. Saka nakakatakot kaya si Mrs. Evron. Hindi ko nga siya kayang lapitan eh. Really? Naiiling nga siyang pinagmasdan ni Alessandro. Kaya pala halos magkatabi na kayo kanina nung tumating ako. Magsisinungaling ka na nga lang, namumula pa yung pisngi mo. Busangot nga ang pinakita ni Hanaya. Wala nga akong talagang sinabi, senyorito. Mamatay ka man. Napangiti ang lalaki at napatawa ng bahagya. Bakit ako mamamatay? Ikaw ang sumusumpa niyan. Reklamo nitong tugon. Siyempre, ayoko pang mamatay no? At saka hindi ka naman agad mamamatay kasi masamang damo ka. Ang mga masasamang damo raw matagal mamatay. Pero ang magagandang bulaklak, unang pinipitas. Sagot ni Hanaya. What? Putol ni Alessandro sa sinasabi niya at pinitik pa nga ang noo niya. Ayusin mo lahat ng papeles sa lamesa ko at itikom mo yung maingay mong bibig. Mas maingay ka nga, senyorito eh. Pambabara nga ni Hanaya kay Alessandro. Magtrabaho ka doon, sabi lang ng binata. Umirap si Hanaya. Sungit. Hindi na nga nabilang ni Hanaya kung ilang linggo na nga siyang nagtatrabaho para kay Alessandro. Basta't ang alam niya lang ay madalas nitong pagsusungit at minsan naman ay napakapilyo. Araw-araw ay hindi rin tumitigil ang lalaki sa pang-aasar sa kanya. Kaya may mga inuutos pa nga itong mga gawain na hindi naman ganun kaimportante. Maski nga simpleng pag-usog lang ng upuan ay iuutos pa nito para lang asarin siya. Hindi niya tuloy alam kung saan nakukuha ng mga kasambahay ang isipin na masama ang ugali nito. Iha, Hanaya, tangkang nilingon ni Hanaya ang mayordoma nang makasalubong nga niya ito sa hagdan. Bakas din ang pagmamadali sa mukha ng matanda. Bakit po? Ayos lang po ba kayo? Nagtataka nga niyang tanong. Humahangos na lumapit sa kanyang mayordoma at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Kailangan kayata ni Senyorito Alessandro sa baba. May dumating kasi na napakagandang dalaga. Baka kailangan ka ng amo mo. Bumaba ka na ron. Kumunot ang noo ni Hanaya matapos marinig yun. Kaya habang bumababa nga siya sa hagdan, ay palaisipan sa kanya kung sino ang magandang dalaga na kasama ni Alessandro. Talaga? Alessandro? Salamat ah. Kakausapin mo pa talaga si Daddy para sa akin. Isang banayad na boses ang naririnig ni Hanaya pagkababa niya ng sala. Hindi nga nagtagal ay bumungad sa kanya ang figura ng isang babaeng nakaupo sa harap ng amo. Maganda ito at balingkinitan. Ang isang kamay pa nga ay nakalapat sa balikat ni Alessandro. Kakausapin ko lang ang daddy mo tungkol sa bagay na yon. Sa ibang bagay, hindi ko nakargo konsensya yan, Kate. Sagot ni Alessandro sa dalaga. Oo naman, maraming salamat pa rin. Kaya the best childhood best friend kita eh. Hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin ako. Malambing na sabi nga ng dalagang si Kate. Hindi alam ni Hanaya kung bakit tila umiinit ang ulo niya pero pinagsawalang bahala na nga lamang niya yon at dire-diretsyong naglakad papalapit sa amo. Magandang tanghali, senyorito. May pag-uutos po ba kayo para sa bisita? Magalang nga, natanong ni Hanaya pagkatapos simuko. Actually, yes.
Can you get some juice? Natigil nga sa pagsasalita si Kate nang marahang hilain ni Alessandro ang kamay ni Hanaya para hilain siya paupo sa sofa. Kate, meet my personal maid. She's Hanaya. Ilang araw kang mag-i-stay rito sa bahay ko kaya gusto kong makilala mo siya. Hinarap siya ng amo. Kate, this is my childhood friend. Just do everything she wants. Masusunod po, Senyorito Alessandro. Sagot nga ni Hanaya. Stay here. May kukuhanin lang ako sa opisina. Tumayo si Alessandro at dire-diretsyong umakyat sa hagdan. Dahilan para maiwan nga silang dalawa ng bisita sa sala. Saan mo nakilala si Alessandro? Tanong nga ng bisita. Nagtatakang binalingan ni Hanaya nang tingin si Kate nang biglang tumapang ang boses nito. Po? Utal niyang sabi. Ang sabi ko, saan mo nakilala ang nobyo ko? At bakit ikaw ang napili niyang personal maid? Pwede namang matanda na lang. Mataray pa nga na dagdag ni Kate. Sagot naman ni Hanaya sa kalmadong boses kahit sinisindak na siya. Nakilala ko po si Senyorito Alessandro sa baryo namin. Aksidente ko po kasi siyang natapunan ng toyo kaya... Hep? Tinaas ng dalagang si Kate ang kamay at inirapan siya. Tingin mo? Maniniwala ako sa kwento mo? Siguro sinubukan mo siyang landiin o akitin ano? Umamin ka na. Kilala ko ang mga kagaya mo. Kumakapit sa patalim. Kumakapit sa mga mayayaman. Tumayo si Hanaya sa kanauupuan niya at yumuko rito. Pasensya na po, Senyorita Kate. Ayoko pong magkaroon ng alitan sa inyo dahil bisita po kayo ni Senyorito. Pero mawalang galang lang po. Hindi ko po inakit o kahit ano. Si Sir, gusto ko lang pong tulungan ang Senyorito at saka ang lola ko. Maniwala ako sa'yo. Maharot ka. Tumayo ang matapang na dalaga at akma siyang sasampalin nang marinig nila ang mga yapak sa hagdan. Bumalik ang pagiging malambing ng ekspresyon ni Kate. Nagpapakitang tao dahil bumalik na nga si Alessandro. Alessandro! Magiliw nitong tawag sa lalaki. Gusto ko ang maid mo, napakabait niya. At saka sabi niya bagay raw tayo, nakakatuwa no? Kumunot noo nga na binalingan ni Alessandro si Hanaya na mabilis namang nag-iwas ng tingin. Sinungaling talaga ang Kate na kaharap niya. Maldita na nga ang sama-sama pa ng ugali. Kate, kumain ka na sa kusina. Kakausapin ko pa si Hanaya, sabi ng lalaki. Halos mapangisi siya nang makita ang pagbusangot ng mukha ni Kate. Akala mo, natalo sa isang laro. Sige Alessandro, sumunod ka ha. Namiss kasi kita eh. Alam ko rin namang namiss mo ko. Sabay tayong kumain. Matinis ang boses, nasabi nito. Nang maiwan silang dalawa ng amo sa sala, hindi nga niya ito matignan sa mga mata. Bakit ang tahimik mo? Naubusan ka ba ng laway? Tanong ni Alessandro. Umirap nga siya ng palihim. Lilinisin ko pa po ang kwarto ninyo, Senyorito. Magalang siyang yumuko sa lalaki at tinalikuran ito para umakyat sa hagdan. Habang paakyat si Hanaya ay hindi maalis sa isipan niya ang nangyari kanina. Siguro ay may gusto rin ang Senyorito Alessandro niya kay Kate na yun. Hindi malabo dahil magkababatang dalawa. Gusto niyang matuwa para sa dalawa pero bakit nakakaramdam siya ng pait sa dibdib niya? Hindi niya alam pero pakaramdam niya nagsiselos nga siya. Gabi na nang matapos si Hanaya sa pagliligpit ng mga papeles sa opisina ni Alessandro. Hindi niya na rin ginustong lumabas dahil makikita niya lang ang pagmumukha ng maarteng Kate na yun. Dikit pa ng dikit sa Senyorito Alessandro niya. Pagkatapos ayusin ang lahat ng kalat, ay lumabas na nga siya sa opisina. Pero laking gulat niya nang mabungaran ang maarteng dalaga sa harap. Ano ginagawa mo sa loob ng opisina ni Alessandro? Matapang na tanong ng dalaga. Yumuko si Hanaya. Naglilinis lang po ako, Senyorita Kate. Naglilinis ka lang? Talaga? Maniwala. Siguro nagnanakaw ka, no? Pambibintang na naman ito. Napapikit na nga lamang ng mariin si Hanaya. Excuse me lang po, pero hindi po ako ganong klase ng tao, Senyorita. Kahit panoorin niyo pa po ang CCTV, wala po akong hinahawakan at kinukuha na kahit na ano. Sagot naman ni Kate. Sinungaling? Malandi ka na, magnanakaw ka pa. Dapat tanggalin ka na ni Alessandro sa pwesto mo. Nagulat si Hanaya
nang suguring siya ni Kate bago siya itulak ng malakas. Dahil sa labis na galit ay inis niya rin itong tinulak pabalik dahilan para maupo ang maarting dalaga sa sahig. Wag na wag niyo po akong hahawakan o sasaktan. Pagbabantaan niya rito. Nanlaki ang mga matang nilingon ni Hanaya ang pintuan ng kwarto ni Alessandro nang bumukas ito. Saka siya napabaling kay Kate na bigla na lang pinatulo ang luha at nagkunwari pang nasaktan. Kate? Dinaluhan ni Alessandro ang kababata at kunot noon nitong pinagmastan si Hanaya. Anong nangyari? Bakit nasa lapag ka? Alessandro! Humikbi si Kate. Tinulak ako ni Hanaya. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko mabait siya. Yun pala. Nagsaselo siya sa ating dalawa. Siguro gusto ka lang niyang masolo. Ayoko sa kanya. Fire her. Hindi makapaniwala si Hanaya habang pinapanood si Kate na umarte sa harap ng lalaki. Kulang na lang ay ilang paso nito ang sarili sa sahig. Hanaya, mariin siyang tinawag ni Alessandro. Totoo ba yun? Nagsisinungaling siya, senyorito. Hindi po akong nauna. Siya nga itong pinagbibintangan ako na magnanakaw at malindi eh. Depensa niya sa sarili. Hanaya, mariin muling sabi ng amo. Sabihin mo ang totoo. Alam mong ayoko sa sinungaling. Sabihin mo ang totoo sa akin. Bumuntong hininga sa Hanaya. Hindi niyo rin naman po ako paniniwalaan, senyorito. Hindi ko na po kailangan magpaliwanag pa sa inyo. Kung gusto niyo po, si Senyorita Kate na lang po ang paniwalaan niyo. Mas magaling naman siyang umarte. Ang dami pa nga pong luha, oh. Sarcastic nga, nasabi nito. Mabigat ang dibdib na tinalikuran ni Hanaya ang dalawa at naglakad palayo roon. Hindi na dapat pang umasa siya na paniniwalaan siya ni Alessandro. Malamang ay lagi nitong kakampihan ang kababata. Ano naman ang laban niya rito? Sabi naman ni Kate, bastos ka talaga? Just say sorry to me and to Alessandro. Napadaing si Hanaya ng maramdaman ang paghablot ni Kate sa buhok niya. Kate! Sigaw ni Alessandro at mabilis na umawat sa kanila. Maharot ka talagang babae ka? Inakit mo lang ang boyfriend ko kaya ka nandito. Walang magagawa yung ganda mo kung mahirap ka lang. Sigaw ni Kate habang sinasabunutan siya. Kate, enough! Galit na tinulak ni Alessandro ang kababata sa sahig at dinuro ito. Don't you ever insult Hanaya like that at kahit na sino pang mahirap. Alessandro! Naluluhang tumingala ang maarteng si Kate. Hindi makapaniwalang sinigawan siya ni Alessandro. Sa kabilang banda naman ay humahangos pa rin si Hanaya sa nangyari at nagtataka kung bakit siya pinagtatanggol ng amo. Punong-puno na ako sa kasamaan ng ugali mo. Tinitiis ko lang pakisamahan ka dahil may respeto pa ako sa'yo. But this is too much. Isang beses pa nasaktan mo ulit si Hanaya at insultuhin siya sa harap ko, pati negosyo ng pamilya mo. Ibabagsak ko. Galit na dagdag ng lalaki. Parehas silang nagulat ni Kate sa sinabi nito. Pero Alessandro, paano mo magagawa sa akin yun? Mas kakampihan mo pa to? Impit na tili ng babae. Lumayas ka sa bahay ko at huwag na huwag ka nang babalik. May isang salita ako, Kate, at alam mo yan, kaya umalis ka na. Pagkatapos sabihin ni Alessandro ang mga katagang yun, ay humarap ito kay Hanaya. Nagpatangay lang ang dalaga sa amo nang marahan siya nitong hilain papasok sa kwarto ng lalaki. Are you okay? Nag-aalala na tanong ni Alessandro. Opo, senyorito. Tumikhim ang dalaga. Salamat po. Pasensya ka na. Naniniwala naman ako sa'yo. Alam kong masama ang ugali nun. Gusto ko lang makumpirma na hindi mo gagawin ang bagay na sinabi niya. Paliwanag ng lalaki. Nakangiti si Hanaya na tumango. Naiintindihan ko po, senyorito. At salamat po dahil pinagtanggol ninyo ako. Magpahinga ka na. Pumuntong hininga si Alessandro at pasensya na sa abala. Nilingon ng dalaga ang papalayong figura ng amo nang humakbang ito palabas ng kwarto. Hindi siya makapaniwalang pinagtanggol at kinampihan siya nito pero masaya siya at gumaan na rin ang pakiramdam niya. Senyorito, hindi ka po ba talaga dadalo sa party na sinasabi ni Sir Kian? Hindi na mabilang ni Hayana. Kung nakailang tanong na nga siya kay Alessandro tungkol sa bagay na yun. Sasama ka ba? Tanong ng lalaki.
Siyempre po hindi. Pero ikaw kailangan ka ron. Mga bigating CEO kaya ang pupunta. Ikaw siguro ang pinakabigatin doon kapag dumalo ka, senyorito. Nagagalak nga niyang sabi. Pero sagot lang ni Alessandro, it's a useless party. Hindi masaya kaya sa mga ganun. Depensa ng dalaga. Ni hindi mo pa nararanasan kung makasabi ka ng masaya dyan. Kunot noong sabi naman ng amo. Pero base sa mga napapanood ko sa pelikula, laging nakangiti ang mga tao sa party, lalo na yung enggrande. Lumawak ang ngiti ni Hanaya. Siguro kung mayaman lang ako aaraw-arawin kong dumalo sa mga ganon. Being rich is not all about that, Hanaya. Angal ni Alessandro. Pero samahan mo na lang akong umattend doon. Mukha akong malungkot doon kung wala akong kasama. Sagot naman ni Hanaya. Marami ka naman sigurong babae na pwedeng isama dyan. Napakarami kayang model sa kumpanya mo. Ang gaganda pa nilang lahat. Apila ni Hanaya. Sagot naman ni Alessandro. Bakit hindi na lang ikaw ang sumama sa akin? Mabilis na natahimik si Hanaya sa kinatatayuan nang sabihin niyo ng lalaki. Hindi man lang nito binawi ang linyang yon. Nanatiling nakatitig sa kanya si Alessandro. Naghihintay ng sasabihin niya. Senyorito, ano bang sinasabi niyo? Ikaw ang nagpupumilit na pumunta ako doon kaya dadalo lang ako kung ikaw ang kasama ko. Paglilinaw nito. Kaya wala kang magagawa kundi sumama sa akin, maliwanag? Namula ang mga pisngi niya kaya mabilis siyang tumalikod sa amo para itago yon. Sasama ako bilang yaya mo. At sinong nagsabi? Tanong ni Alessandro. Ako. Nagmamalaki niyang saad. No. Yes. Matigas naman, nasabi ni Hanaya. Pero nagulat nga siya sa sunod na sinabi ng lalaki. You will be my date, Hanaya. Hinila nito nang marahan ang braso niya at pinihit siya paharap. Mas maganda ka pa nga sa mga models na tinutukoy mo. Ano ba, senyorito? Tumigil ka nga. Pilit niyang kinuha ang braso palayo sa lalaki. Pero natatawa lang siya nitong pinagmasdan. Hindi ako dadalo roon. Hanggang hindi ka sumasama sa akin, Hanaya. Pagpupimilit ni Alessandro. Sagot naman ni Hanaya. Pero wala naman akong susuotin sa mga ganong klase ng party, senyorito. Baka magmukha lang akong basahan doon. Basahan? Uminit na naman ang ulo ng lalaki at nagkasalubong ang mga kilay. Stop insulting yourself, Hanaya. Pumusangot si Hanaya at nangihinang umuso. Ibibili kita ng damit. Huwag mo nang isipin yon. Ayoko, senyorito. Angal pa rin ang dalaga. Sagot naman ni Alessandro, wala ka rin namang magagawa kapag binili kita ng damit. Pambabara nito sa kanya. Ibawas mo na lang po sa sweldo ko, sir. Suwestyon ni Hanaya. It's for free, Hanaya. Inurot na nga na naman ni Alessandro ang pisngi niya at pinanggigilan nga yun. Ang dami mong reklamo eh. Ikaw ang nagpupumilit yan. Tumigil ka na sa kakareklamo mo, aalis na tayo. Taka naman na napakunot noo ang babae. Ha? Saan tayo pupunta? Gulat na tanong ni Hanaya. Di mamimili ng damit mo. Saan pa ba? Pero, zip your mouth, Sanaya. Nanlaki ang mga mata ni Hanaya nang may bumungad sa kanilang magandang babae sa loob ng butik. Kapapasok lang nila ni Alessandro pero may sumunggab na kaagad dito na babae. What the? Alessandro slightly pushed the beautiful woman away. Karina? Babe, it's me! It's not Karina. It's Ariana. Maarte nitong sabi. Napairap siya sa tabi. Sa hindi malamang dahilan. Naiirita lang siya sa mukha nito. Hindi pa nga siya nakamove on sa Kate na yun. May dumagdag na naman. Sa gwapo ba naman kasi ng amo niya ay talagang habulin ng mga babae. Subukan mo ulit akong yakapin. Nang ganon, baka makalimutan kong babae ka. Galit nga na nilayo ni Alessandro ang babae sa kanya at masama itong tinitigan. I don't want to see your face ever again. Why? Lumipat ang tingin sa kanya ni Ariana at mapang-insultong pinagmasdan si Hanaya.
At sino ang babaeng to? Tanong na nga nito. Personal maid, natigilan nga si Hanaya sa pagsasalita ng bahagyang pisilin ng lalaki ang kamay niya. She's my girlfriend. Sabay na nanlaki ang mga mata nilang dalawa nang sabihin niya ni Alessandro. Una siyang nakabawi at mabilis na iniwas ang namumulang mukha. You're what? Hindi makapaniwalang sabi ng maarting babae sa harap nila. Ito ang pinalit mo sa akin, Alessandro? Pinalit? Pekeng natawa si Alessandro. Kailan ba nagkaroon ng tayo? Sa pagkakaalam ko, ikaw lang naman ang nagpupumilit ng sarili mo sa akin. Bakas ang pagkapahiya sa mukha ng dalaga nang bumaling ito kay Hanaya. Pero agad ding nakabawi dahil nagawa pang hilain ang buhok niya. Nagkagulo ang mga tao sa butik dahil sa ginawang panghablot ni Ariana sa buhok ni Hanaya. Ramdam niya rin ang pag-awat ni Alessandro sa dalaga. Mahigpit na hinawakan ni Hanaya ang mga braso ng babae sa buhok niya at sapilitan niyang tinanggal. Nang tagumpay niyang magawa yun, ay siya naman ang humablot sa buhok ni Ariana at buong puwersa na hinila. Siyempre, hindi siya magpapatalo. Wala naman akong ginagawa sa'yo sigaw ni Hanaya. At inis na pinanggigilan ng buhok ng kaaway. Hindi siya nakaganti noong nakaraan kay Kate kaya gigil na gigil siya at binunton ang galit kay Ariana. Kung bakit ba naman kasi may mga ganitong klase ng babae. Hayana, stop it! Maingay nga siyang hinila ni Alessandro. Please stop it! Umalis na tayo! Pinakawalan na nga ni Hanaya ang buhok ni Ariana at binitawan pa nga ng isang sipa ang tiyan nito. Kung hindi lang siya hinila ni Alessandro, palayo roon, ay baka kinalmot na nga niya ang mukha ng maarting babaeng yun. Calm down, Hanaya. Hinihingal pa rin si Hanaya sa galit nang makasakay nga sila ng kotse. Hindi niya nakita ang mukha ni Ariana pero naiinis pa rin siya. Siya naman ang nanghablot ng buhok ko. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nakatayo lang ako doon tapos nanugod. Naiintindihan ko. Hindi ko naman sinabing ikaw ang mali. Mahinahong sabi nga ni Alessandro. Humarap ang lalaki sa kanya para ayusin ang nagulungan niyang buhok. Nasaktan ka ba? 2 segundo niya lang yata akong nasabunutan. Siyang tanungin mo kung nasaktan ba siya, senyorito. Kung hindi mo lang ako napigilan baka nakaposas na ako ngayon. Nakangusong sagot ni Hanaya. Napatawa nga si Alessandro dahil sobrang palaban pala nito. Marahan na hinaplos ang buhok niya. Nakakatakot ka palang galitin. Hindi na umimik pa si Hanaya at inikom na nga lamang ang bibig sa buong biyahe. Hindi mapakali si Hanaya habang pilit na binababa ang laylayan ng suot na dress. Rinig nga niya ang tawa ni Alessandro mula sa likuran na lalong nagpainis sa kanya. Senyorito! Mahina niyang angal. Lumapit sa kanya ang lalaki at hinaplos ang buhok niya. Bakit ba hindi ka mapakali dyan? Yung suot ko kasi, hindi ba masyadong maikli? Tanong ng dalaga. Ramdam ni Hanaya ang pag-init ng mga pisngi nang bumaba ang mga mata ni Alessandro sa mapuputi niyang hita. Pagkatapos ay umiling na nga lamang ang lalaki. You look beautiful in your dress, Hanaya. Huwag mo nang intindihin yan. Lilingon sa'yo mamaya lahat. Ha? Gulat na sabi nga ng dalaga. May ginawa po ba akong mali? Naiiling nga siyang tinawanan ni Alessandro. Hinihintay na tayo ni Kian sa loob. Okay, bulong ni Hanaya pero agad din siyang napatigil sa paglalakad. Ha? Ayos na kayo ni Kian? Tumango ang senyorito niya. Talaga? Parang nagliwanag ang mga mata ni Hanaya sa natanggap na sagot. Sabi ni, magbabati rin kayo. Ang daldal mo talaga, bulong nga ni Alessandro bago ipalibot ang braso sa bewang niya. Dahil sa ginawa nito ay halos panlamigan si Hanaya. Hindi na rin siya nakaangal pa nang marahan siyang hilain ng lalaki papasok sa venue. Pagkapasok pa lang nila ay agad nang bumungad kay Hanaya ang napakaraming sosyal na tao. Maging ang engrandeng disenyo ng lugar ay napanganga sa kanya. Look who's here!
the CEO of Clover Empire, Mr. Alessandro Evron. Sabay silang napatingin ni Alessandro sa harap ng may matandang lalaking lumapit sa kanila. Nakipagkamay pa nga rito ang amo niya. It's a pleasure to meet you, Mr. Gregor. Narinig ko ang tungkol sa kumpanya mo. Congratulations! Maraming salamat, Mr. Alessandro Evron. Wala pa sa kalahati ang kumpanya ko kumpara sa kumpanya mo. Kaya natutuwa akong makita ka rito. Biglang tinubuan ng hiya si Hanaya nang lapatan nga siya ng tingin ng matandang lalaki. At sino naman ang napakagandang dilag na kasama mo? Sinubukan nga niyang magpakilala pero inunahan siya ng katabi. Sabi nga ni Alessandro, Mr. Gregor, meet my lovely girlfriend, Hanaya Perez. Muntik nang matapakan ni Hanaya ang paa ng lalaki nang ipakilala na naman siya nito bilang nobya. Wala lang siyang ibang pwedeng gawin kundi ang ngumiti sa matanda at yumuko. Nagagalak akong makilala ka, Iha. Napakaganda mong talaga. Ang swerte ni Mr. Evron sa'yo. Papuri nga nito. Maraming salamat po. Nahihiyang tugon na nga lamang ni Hanaya. Sige, maiwan ko na muna kayo. Make sure to enjoy the night, couples. Saglit itong kumaway para magpaalam sa kanila. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Hanaya nang makalis na nga ang matanda. Bakit mo ko pinakilalang girlfriend mo, senyorito? Liars go to hell kaya? Sagot naman ni Alessandro. Hindi tayo mapupunta ng impyerno kung ganun. Ha? Nagtatakang tanong ni Hanaya sa lalaki. Mr. Evron! Nilingon muli nilang dalawa si Alessandro. Ang isang direksyon ng marinig ang apelyido ng lalaki mula sa isang lalaki. Nagtagal ang tingin ni Hanaya sa mag-asawang naglalakad palapit sa kanilang dalawa. Hindi niya matanggal ang tingin sa mga bagong dating. Parang may kakaibang lundag sa puso ni Hanaya habang pinagmamasdan silang magkatabi. Mr. and Mrs. Cali, nice to meet you here. Nakipagkamay si Alessandro sa mag-asawa. Bakas din ang saya sa mukha ng amo niya. Halatang mabubuting tao ang kaharap. Sabi pa nga ni Alessandro, I want to introduce my girlfriend Hanaya. Kinakabahang inangat ni Hanaya ang kamay para makipagkamay sa mag-asawa. Hindi niya alam kung bakit kakaiba rin ang titig sa kanya ng mga to. Pare-parehas silang hindi matanggal ang tingin sa isa't isa. Ang ganda mo naman, Iha. Manghang sabi nga ni Mrs. Cali. Pwede bang malaman kung ilang taon ka na? 23 na po ako, ma'am. Nauutal niyang sabi. Oh my gosh! Suminghap ang ginang. Kung siguro hindi nawala sa amin ang anak namin, kasing edad mo na rin siya. Sigurado akong kasing ganda mo siya kung sakali. Napakunot noo si Hanaya. Pati na rin si Alessandro. Nawala? I didn't know you have a missing daughter. Takang tanong ni Alessandro. Malungkot na tumango si Mr. Cali. Nawala siya sa amin noon nagkaroon ng gulo sa birthday party niya. Hindi namin alam kung sino ang kumuha sa kanya pero hanggang ngayon ay pinagdarasal pa rin namin na buhay siya at nasa maayos sa kalagayan. Malambing na hinaplos ni Hanaya ang balikat ni Mrs. Cali nang mapansin ang pagluha nito. Sana po nasa maayos na kalagayan ng anak niyo. Hindi po siya magsisisi na makilala kayo dahil parehas po kayong mabuting magulang. Nanlaki ang mga mata ni Hanaya nang yakapin siya ng ginang. Salamat, Iha. Hindi ko alam pero ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa'yo. Nagiging emosyonal na yata ang misis ko. Pasensya na sa inyo. Mauuna na rin kami, Mr. Evron. Hanaya, maraming salamat. Malungkot nang umiti si Hanaya nang magpaalam na nga ang mag-asawa. Bakit naluluha ka dyan? Pangaasar ng katabing si Alessandro. Wala talagang araw na hindi siya inasar. Minuminuto yata siyang pinagtitripan at inaasar ng amo niya. Inis na siniko ni Hanaya ang tiyan ng lalaki. Ang epal mo, senyorito. Nawalan ka rin ba ng anak? Dagdag pang ang pangaasar ni Alessandro. Che, nakakaiyak kaya? Saka mukhang sobrang bait nilang mag-asawa. Hindi nila deserve mawala ng anak. Ang swerte-swerte siguro ng anak nila, sabi ni Hanaya. May sasabihin pa sana ang amo, pero isang malaking boses
mula sa likuran ang kumuha ng atensyon nilang dalawa. Alessandro! Namutla ang mukha ni Hanaya nang makita ang galit na ekspresyon ni Mr. Evron habang nakatingin sa kanila. Sa tabi nito ay ang asawa na si Senyorita Jana. Ano po? Matapang na tanong ni Alessandro sa ama. Mag-usap tayo sa taas. Isama mo si Hanaya. Napakunot na si Alessandro. Ha? Bakit po? Bahagya siyang hinila ni Alessandro para itago siya sa likod nito. Kung kakausapin mo ko, ako lang mag-isa. Huwag mo nang idamay pa si Hanaya rito. Han, saad ni Senyorita Jana, kausapin mo sila ng maayos. Wala akong gagawin sa inyo, Alessandro. Gusto ko lang kayong makausap dalawa. Liit ng ama. Senyorito, sige na po, ayos lang, sabi ni Hanaya. Dahil sa sinabi niya ay walang ibang nagawa si Alessandro kung hindi ang sumunod sa ama. Paakyat. Tahimik lang si Hanaya sa tabi ng amo habang naghahanap sila ng tahimik na lugar. Bakit gusto mo kaming kausapin? Agad na tanong ni Alessandro nang makarating sila sa walang katao-taong lugar. Bakit siyang sinama mo rito, Alessandro? Sinulyapan siya ni Mr. Duke Evron. Hindi ko gustong questionin ang bagay na to, pero alam mong sinabi ko sa'yo kung sino ang isasama mo, anak. Dad, nagtitimping sabi ni Alessandro. Mahiya ka naman. Nasa harapan mo si Hanaya at ano bang pakialam nyo sa kung sinong gusto kong kasama? Anak, hindi kita kinakausap para mag-away tayo. Napailing si Alessandro. Ilang beses mo nang sinabi yan, pero lagi tayong nauuwi sa pagtatalo. Mahigpit na hinawakan ni Alessandro ang kamay ni Hanaya. Si Hanaya ang gusto ko, kaya hindi kayo magdedesisyon para sa akin. Namilog ang mga mata ni Hanaya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Han, bahagyang hinila ni Senyorita Jana ang asawa. Hayaan mo na si Alessandro sa gusto niya. Masyado na tayong maraming pagkukulang sa anak natin. Mabuting bata si Hanaya. Walang ibang babae ang makakapasok sa buhay ng anak natin kung hindi siya lang. Hayaan na natin sila. Pero sabi ni Mr. Evron. Pero, Dad, parang awa mo na. Mariing pinikit ni Alessandro ang mga mata. Parang pagod na nga rin sa lahat ng nangyayari. Hindi ko na kailangang hingiin pa ang pahintulot mo sa lahat ng mga ginagawa ko. May sarili na akong kumpanya. Hindi na ako nakadepende sa'yo, kaya tigilan mo na rin ako. Nirerespeto ko kayong dalawa ni Mama, kahit hindi nyo kayang gawin sa akin yun. Kaya kung may natitira pang respeto dyan sa inyo, hayaan nyo na ako. Bumaba ang tingin ni Hanaya. Sa kamay nilang magkasiklop, nang bahagya siyang hilain ng lalaki paalis. Hanaya, let's go. Mahinahong sabi ni Alessandro. Mauna ka na, senyorito, sagot ni Hanaya. What? Kunot noon niyang pinagmasdan sa Alessandro. Halika na sa baba. May gusto lang po akong sabihin. Susunod po kaagad ako sa inyo. Pinalnga na sabi ni Hanaya. Unti-unting bumitaw si Alessandro sa pagkakahawak sa kamay niya at saglit pa nga siyang tinignan. Susunod ka sa akin pagkatapos maliwanag? Tumango ang dalaga. Nag-aalangan pa nga si Alessandro pero wala na nga rin itong nagawa at tuluyan na ngang bumaba. Nang mawala sa paningin ng binata, ay hinarap ni Hanaya ang mag-asawang Evron. Alam ko pong wala akong karapatang kausapin kayo tungkol kay Alessandro, pero gusto ko rin po siyang ipagtanggol kahit wala siya rito. Huminga siya ng malalim. Senyorito Duke, malayo po ang loob sa inyo ni Alessandro at lagi niya kayong sinusuway, hindi dahil bastos po siya. Napakagat nga si Hanaya sa ibabang labi niya at muling nagsalita. Nakilala ko po si Senyorito Alessandro sa paraang hindi niyo siya kilala. Kung sino man po ang nakakakilala sa kanya, walang modo man po kung sasabihin ko to pero hindi niyo po kilala ang anak niyo ng mabuti. Siya lang po ang tanging nakakakilala sa sarili niya. Wala kayo nung mga panahong kailangan niya ng magulang na mag-aaruga sa kanya. Kaya sana po maintindihan ninyo kung bakit nahihirapan siyang intindihin kayo. Kailangan niyo po munang intindihin si Alessandro bago niya buksan ang isip niya para tanggapin ulit kayo. Nagsisimula po yun sa hindi pagkumpara sa kanya kay Kian. Nagsisimula po yun sa pagbibigay ng pantay na pagmamahal sa dalawa niyong anak. Naluluhang yumuko si Mr. Evron matapos sabihin yun ni Hanaya.
Sabi pa nga ng babae, kahit isang beses lang po, Senyorito Duke. Kahit isang beses lang. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo na maging tatay sa panganay niyong anak. Hindi pa po huli ang lahat. Magalang na yumuko si Hanaya sa mag-asawa at tumalikod para humakbang paalis. Pero hindi pa nga siya nakakalayo nang marinig niya ang pagtawag ng lalaki sa pangalan niya. Hanaya, iha. Pumihit si Hanaya. Paharap kay Senyorito Duke para pakinggan ang sasabihin nito. Naiintindihan ko kung bakit nagustuhan ka ng anak ko, iha. Naiintindihan ko at maraming salamat. Matamis na ngumiti si Hanaya sa lalaki at yumuko nang may respeto. Kung saan-saan na nga siya dinala ng mga paa niya habang hinahanap ang amo sa paligid. Pero batid niyang hindi gugustuhin ni Alessandro na humarap sa maraming tao matapos ang nangyari. Kaya bawat kwartong madaraanan ni Hanaya ay sinisilip niya. Hindi nga siya nagkakamali dahil natanaw niya ang nakatalikod na figura ni Alessandro mula sa loob ng isang kwarto. Senyorito, tawag ni Hanaya sa atensyon ng lalaki. Maingat niyang sinarado ang pintuan at tinabihan ng lalaki sa kinauupuan. Ayaw mong lumabas? Naiinis lang ako sa mukha ng mga tao, sagot ni Alessandro. Bumaba ang tingin niya sa boteng hawak ni Alessandro. May laman yung alak na nabawasan na. Ayos ka lang? Mahinang tanong ni Hanaya sa amo. Natatawa siyang nilingon ni Alessandro. Yup, bakit? Hahalikan mo ba ako kapag sinabi kong hindi? Pilyong sabi nga nito. Umirap na nga lamang ang dalaga. Sabay sabing, "Che, magtatanong ka tapos hindi ka naman pala hahalik." Nagtatampong sabi ni Alessandro. Bakit naman kita hahalikan? Sabi ni Hanaya habang nakanguso. Kapag malungkot ako, dapat hinahalikan mo ko. Apila ng lalaki. Personal maid mo ko, no? Hindi personal girlfriend, sabi ni Hanaya. Ngumisi si Alessandro. Pinakilala nga kitang girlfriend sa harap ng maraming tao kanina. Tapos sasabihin mo yan? Anong gusto mo? I-announce ko pa sa lahat na akin ka? Sagot naman ni Hanaya. Senyorito, hindi ka na ba talaga napapagod sa kakaasar mo sa akin? Hindi, sagot ng amo. Kaasar ka talaga? Bulong ni Hanaya. Tumawa nga ang senyorito niya at bahagyang ginulo ang buhok niya. Oo na, titigil na. Napakamatampuhin naman yan. Ikaw kasi reklamo ng dalaga. Ilang segundo silang natahimik hanggang sa basagin niyo ni Alessandro. You said you're an orphan, right? Nakita ka lang ng lola mo sa bakanteng lote. Tama ba? Tumango si Hanaya. Opo, senyorito. Bakit po? Wala. Sagot ni Alessandro. Ngumuso si Hanaya at bumaba muli ang tingin sa alak na hawak nito. Kanina ka pa umiinom, senyorito? Yes. Sagot ng amo. Dahan-dahang nilayo ni Hanaya ang alak sa kamay ni Alessandro at masuyong sabi nito, Tama na. Ayaw mo sa alak? Tanong sa kanya ng lalaki. Hindi naman sa ayaw pero masama kasi sa kalusugan mo yan. Baka mamaya maging sanhi pa ng aksidente at kung anong mangyari sa'yo. Paliwanag ng dalaga sa nag-aalalang boses. I can stop. Mahinang bulong ni Alessandro. Kunot noon namang nilingon ni Hanaya ang lalaki. Po? Sabi ko, titigil ako. Titigil ako sa pag-inom kung gusto mo akong tumigil. Titigil ako sa lahat ng bagay kahit isang salita mo lang. Sagot ni Alessandro. Namumula ang mga pisnging tinignan ni Hanaya ang katabi. Senyorito, natatawang sumubsob si Alessandro sa mga palad nito, parang hindi alam ang sasabihin. Gustong gusto kita, Hanaya. Ha? Sambit ng dalaga. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama nung nakaraan. Narinig ko rin kung paano mo ako ipagtangkol sa katulong na nakaaway mo sa opisina ko. Nakipagsabunatan ka pa. Lahat ng yan narinig ko. Umangat ang kamay ni Alessandro para haplusin ang buhok niya. Ikaw lang ang kaisa-isang nagtanggol sa akin kahit alam mong wala ako ron para marinig lahat ng sasabihin mo. Ginawa ko lang naman yung tama, senyorito. Kiit ni Hanaya. Alam ko, kaya ang gustong gusto kita. Ni isang beses wala kang ginawang mali sa mga taong nakapaligid sa'yo.
Napakadalisay ng puso mo at maganda ang intensyon mo sa bawat ginagawa mo. Lahat ng makikilala mo nagugustuhan ka agad. Paano pa ako na araw-araw nakakasama mo? Sabi ni Alessandro. Namutla ang mga pisngi ni Hanaya. Hindi niya alam na masarap palang marinig ang bagay na yon mula sa lalaking nagustuhan niya mula kay Alessandro. Oo, matagal niya nang gusto ang senyorito niya. Hindi lang maamin ni Hanaya dahil pakiramdam niya ay walang karapatan ng isang kagaya niyang probinsyana na umibig sa mayamang lalaki. Bumuntong hininga sa Alessandro. Hindi ko kailangang marinig ang sagot mo, Hanaya. Kahit tanggihan mo man ako, gusto kita. Hindi maaalis yun. Huwag ka nang mag-isip tiyan. Pero pag-amin naman ni Hanaya, gusto rin kita, senyorito. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Alessandro nang mag-angat ito ng tingin. Parang hindi na makapaniwala sa sinabi niya. You like me? Nakangising tanong ni Alessandro. Ayoko na nga. Mukhang nangaasar ka na naman eh. Angal ni Hanaya at tinulak pa ang dibdib ng amo. Natatawang hinuli ni Alessandro ang kamay niya at mahigpit yung hinawakan. Pagkatapos ay buong lambing na pinatakan ng halik ng lalaki ang likod ng palad niya. Gusto mo ako. Sinabi mo na yon. Hindi mo pwedeng bawiin. Kinikilig na pinisil ni Alessandro ang kamay ni Hanaya at paulit-ulit yung hinalikan. Senyorito, mahinang bulong ni Hanaya. Shh! Pinigilan siya ng lalaki sa pagsasalita. Bakit ba senyorito ka ng senyorito dyan? Dapat nga, babe na ang tawag mo sa akin. Hinampas ng dalagang dibdib ng lalaki. Ikaw ang pilyo mo talaga. Babe ka agad? Tumawa si Alessandro at malambing na hinaplos ang pisngi niya. Sa'yo lang naman eh. Kinausap ko ang daddy mo. Pag-amin ni Hanaya. Hayaan mo siya. Nilapit ni Alessandro ang mukha at walang pasabing inalikan ang mga labi ni Hanaya. Natulala ang dalaga sa kinauupuan habang pilit na pinoproseso ang nangyari. Nabalik lang siya sa katinuan ng marinig ang tawa ng senyorito. Senyorito! Gigil na kinurot ni Hanaya ang braso ni Alessandro habang masagana pa rin itong tumatawa. Magnanakaw ka ng halika. Sorry na. Pinulupot ng lalaki ang magkabilang braso sa bewang niya at hinila siya paupo sa kandungan nito. I like you so much, Hanaya. Ako rin, senyorito, gusto kita. Malambing na sagot ni Hanaya. Talaga? Gaano mo ko kagusto? Tanong ni Alessandro na may tono ng kapilyuhan sa boses. Ganito, nilahad ni Hanaya ang magkabilang braso na parang nakadipa. Gustong gusto kita. Mas gusto kita. Bulong ni Alessandro. Ano ba to, competition? Nakangusong tanong ni Hanaya. Oo, kasi gustong gusto kita. Baby? Lumapat na nga ang malambot na labi ni Alessandro sa pisngi ni Hanaya. Salamat sa pagdating sa buhay ko, Hanaya. You made everything feel better when you arrived. Samantala, happy birthday, baby. Namumula ang pisngi na niyakap ni Hanaya ang nobyo habang bumulong ito sa kanya. Kaarawan niya ngayon. Shh, magigising si Lola. Sige ka. Bulong ng dalaga pabalik. What? I just want to be the first person to greet you. Malambing na sagot ni Alessandro at pinakita pa sa kanya ang orasan sa puluso. Eksaktong 12 a.m. talaga siya binati ni Alessandro. Para lang walang mauna. Nagpa siya kasi silang bisitahin ng lola niya sa araw bago ang kaarawan niya. Nagpumilit lang si Alessandro na salubungin ang mismong kaarawan niya kasama ang lola niya. Hindi alam ni Hanaya kung gaano ba siya kabuting tao para mabiyayaan ng napakaraming gantimpala. Nalaman niya sa ospital mismo na may mag-asawang nag-sponsor ng surgery ng lola niya. Binayaran na rin ng sponsors ang lahat ng bills nila. Nalaman nila yon dahil kay Alessandro na muntik na ring gawin ang bagay na yon. Ang lalaki sanang magbabayad ng bills ng lola niya ng patago. Pero naunahan nga siya. Kaya yun, tagumpay ang naging operasyon ng lola ni Hanaya at nagising na nga rin ito nung nakaraan. Ngayon ay nagpapagaling na nga lang. Tingin mo ba, Alessandro, kilala ko yung sponsors ni Lola? Kasi wala naman akong kaibigang mayaman ng sobre.
Tapos hindi rin naman ikaw yon kasi wala ka namang asawa. Sino kaya? Nagtatakang tanong ni Hanaya. Malamig na humaplos ang kamay ni Alessandro sa buhok niya. Baka hindi mo sila kilala, pero kilala ka nila. Ha? Nagtatakang nilingon ni Hanaya, ang nobyo. Gumagawa ka naman ng kwento dyan eh. Pilyong ngumiti si Alessandro. I have a birthday gift for you. 3 regalo na alam kong magugustuhan mo ng sobra. 3? Nagulantang na tanong ni Hanaya. Alessandro, ano ba naman yan? Kahit nga hindi ka na magregalo ayos lang. Bakit naman 3 pa? Siguro yung iba pang trip mo lang no? Nagre-reklamo ka pa eh. Walang sabi-sabing hinalikan na naman ni Alessandro ang mga labi ni Hanaya. Ang unang regalo ko sa'yo ay isang magandang balita. Anong balita yan? Excited na tanong ni Hanaya. Pupunta sila mama sa ibang bansa kasama si Lola. Nakahanap kami ng doktor na kayang gamutin si Lola. Sabi ni Alessandro. Nanlaki ang mga mata ni Hanaya nang marinig yun. Talaga? Nakakatuwa naman. Masaya niyang niyakap ang nobyo at hinagod ang likod nito. Masaya ako para sa inyo, Alessandro. Salamat, baby. Sagot ni Alessandro. Ngumiti naman ang babae. May pangalawa pa akong regalo. Humiwalay si Hanaya sa yakap nang sabihin niyo ng nobyo. Ilang segundo pa ay nilabas ni Alessandro mula sa bulsa niya ang isang maliit na mamahaling kahon. Napanganganga siya nang buksan niyo ng nobyo at bumungad sa kanyang gintong kwintas. Tapasinghap si Hanaya. Alessandro, hindi mo naman kailangang... You deserve this, baby. Malambing siyang hinalikan ni Alessandro sa pisngi at sinenyasan siyang tumalikod. Sinunod naman ito ni Hanaya at agad ding sinuot ang nobyo sa kanya, ang kwintas. Sabay nilang nginitian ang isa't isa habang hinahaplos ng dalaga ang pendant ng kwintas. Salamat, Alessandro. Maraming salamat. Nagustuhan mo ba? Tanong nga ni Alessandro. Mabilis na tumango si Hanaya. Ang ganda, sobra. Maraming salamat talaga. Alam mo, gustong-gusto ko na talaga tong isuot at hindi ubarin. Sinenyasan nga ni Alessandro ang babaeng tumalikod para nga isusuot nga nito ang kwintas. Sinuot nga niya ang kwintas kay Hanaya. Sobrang bilis nga ng kabog ng dibdib ng babae dahil sobrang lapit ni Alessandro sa kanya at ramdam ng batok niya ang mainit na hininga nito. Nang biglang tanong ni Alessandro, may balat ka pala dito sa batok mo. Ah, oo. Kwento ni Lola. Baby pa daw ako, nandyan na yan eh. Medyo malaki nga eh, buti na lang nakatago. Hindi nakikita dahil sa buhok. Saglit pa ngang hinaplos ni Alessandro ang balat at hinalikan sa batok ang babae. Isang magaan na halik ang binigay nga niya. May pangatlo pa akong sorpresa, sabi nga ni Alessandro pagkatapos nga niyang isuot ang kwintas. Meron pa? Parang napapagod na sabi ni Hanaya. Oo, tumatangong ani ng nobyo. Sinundan niya ng tingin sa Alessandro nang tumayo ito sa kinuupuan at tumiretso sa pinto ng ospital. Saglit na nanatili roon ang lalaki habang maliit ang awang ng pintuan hanggang sa lumingon ang nobyong sa Alessandro pabalik sa kanya at unti-unting nilakihan ang pagkakabukas ng pinto. Mabilis na ngumiti si Hanaya sa mga magulang ng nobyo nang pumasok ang mag-asawa. Mabuti na lang at nagkaayos na rin ang pamilyang Evron at wala na ring nakatanim na galit sa puso ni Alessandro. Tita, tito, salamat po sa pagdalaw. Yumuko si Hanaya sa dalawa na nakangiti sa kanya. Hindi lang kami ang bisita mo, iha. Masiglang saad ng ina ni Alessandro. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Hanaya. Nang sabay-sabay na lumingon ang tatlo sa pintuan. Laking gulat ng dalaga nang pumasok mula roon ang dalawang pamilyar na mukha. Ang mag-asawang Kali. Baby, lumapit nga kay Hanaya si Alessandro at marahang hinawakan ang balikat niya. We did the DNA test with your hair and with Mr. and Mrs. Kali's blood.
Alam kong matagal mo nang gustong malaman kung sino ang mga tunay mong magulang. Naiiyak na nilingon ni Hanaya. Ang mag-asawa na ngayon ay lumuluha. Parang gustong-gusto na nga siyang yakapin at lapitan. The test result is positive. Ngumiti si Alessandro sa kanya. We finally found your parents. Napatakip ang magkabilang kamay ni Hanaya sa bibig nang makumpirma ang hinala. Nanginginig ang mga kamay at tuhod niya dahil sa pagkabigla. Hindi alam kung anong gagawin. Sweetheart, malambing na sabi ni Mrs. Haven. Sa harap niya, inilahad ng ginang ang kamay at inabot si Hanaya. I'm sorry. Patawarin mo ang mommy at daddy kung ngayon ka lang namin nahanap. Hindi namin gustong mawala ka. Maniwala ka. Araw-araw ka naming iniisip. Kung ayaw mong maniwala sa amin, meron kaming pruweba bukod sa DNA test. Alam namin na may balat ka sa batok mo. Konti lang ang nakakaalam niyan, hindi ba? Dahil tinatago mo yan sa likuran mo, gamit ang iyong buhok. At mas nakumpirma nga nang makita nga nila ang balat sa batok ng babae. Umiiyak na tinanggap ni Hanaya ang nakalahad nitong kamay. Nang mahawakan nga niya ang kamay ng ina, mas lalo pa silang napaiyak. My daughter. Lumapit na rin ang ama ni Hanaya at sabay silang niyakap. I'm sorry. Mahal na mahal ka namin. Hinding-hindi na ulit tayo magkakahiwalay. Kaya pala hindi maalis ni Hanaya ang tingin sa mag-asawa nung una niya itong nakita sa party. Kaya pala iba ang pintig ng puso ng dalaga habang pinagmamastan ang mag-asawa. Lukso pala ng dugo ang nararamdaman ni Hanaya sa mga oras na yon at hindi lang simpleng paghanga. Napangiti nga siya habang umiiyak. Ma, pa? Umiiyak na bulong ni Hanaya sa mga magulang. Akala ko po hindi ko na kayo mahahanap. No, anak. Nandito na kami. Hinalikan siya ng kanyang ama sa noo. Hinding-hindi ka na namin hahayaang mawala. Patawarin mo si mommy at daddy kung inabot kami ng matagal para mahanap ka. Ayos lang po. Humihikbi na sagot ni Hanaya. Mas humigpit ang yakap ng dalaga sa dalawa dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman. Pakiramdam ni Hanaya ay siya na ang pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa buong mundo ngayon. Ang makilala pa lang ang mga tunay na magulang ay napakabigat na, sorpresa na. Pakiramdam ni Hanaya ay may mga kabayong nagtatakbuhan sa dibdib niya ngayon. Ito na ang pinakamasayang kaarawan sa buong buhay niya dahil hindi niya inakala na ngayong araw niya makikilala ang tunay na pamilya. Hanaya, ayos lang ba sa'yo kung mula bukas ay sa Maynila na tayo titira? Bumili kasi ang daddy mo ng bagong mansyon malapit sa kumpanya. Kaya gusto kong dalhin ka agad doon, anak. Malambing na sabi nga ng kanyang ina. Kasama po ba si Lola? Tanong ni Hanaya. Napangiti ang ina. Oo naman, anak. Siya nga ang dahilan kung bakit lumaki ka na malusog, maganda, at napakabusilak ng puso. Napakaganda ng pagpapalaki sa'yo, anak. At habang buhay naming pagpapasalamat yon. Kung hindi dahil kay Lola, ay baka hindi kita kapili ngayon. Matamis na ngumiti si Hanaya at niyakap ng malambing ang ina. Malapit lang po ba ang mansyon sa hasyenda nila Alessandro? Saglit na napaisip ang ina. Sa tingin ko ay oo, dahil kabisado ko ang ruta ng daan dito. Hindi naman naabutin ng 1 oras ang biyahe. Bakit, anak? Tila nanunuksong tanong ng ina. Namula ang pisngi ni Hanaya nang ilang ulit siyang umiling. Wala po, mama. Naisip ko lang naman pong tanungin. Sus! Nang aasar na sinundot ng kanyang mama Haven ang bewang niya. Ayaw niyo na yatang mawalay sa isa't isa ni Alessandro eh. Parang nagagalit pa nga ang nobyo mo nung sinabi ng daddy mo na kukuhanin ka na namin. Gusto ko na yatang pakasalan ng nobyo mo, anak. Hala kayo, mama. Mababa ang pasensya nun. Lagot pala kayo ni Papa. Pagbibiro ni Hanaya. Sa'yo lang hindi mababang pasensya. Abay parang mahal na mahal ka talaga ni Alessandro. Panunukso ng ina. Kay Hanaya, sabay nilang ikinatawa. Mabait na bata naman yung si Alessandro. Saad ng kanyang ama. Kaya ayos lang ako sa kanya, anak. Alam ko nga alagaan kanya nang mabuti. Matutulungan ka rin niya kapag ikaw nang magmamana ng kumpanya ko. Ilang beses na napakurap si Hanaya sa narinig.
Pag-aaralan ko po ng mabuti ang bagay na yan, Papa. Para maalagaan ko ng maayos ang kumpanyang pinaghirapan nyo. Huwag po kayong mag-alala. Nilingon nilang mag-ina ang pinto ng hasyenda nung bumukas ito. Pumasok sa loob ang mag-asawang Evron na agad namang nilapitan ng papa at mama niya. Balae! Nag-init ang magkabilang pisngi ni Hanaya nang marinig ang tawagan ni Tita Jana at Mama Haven niya. Matapos malaman na magnobya at nobyo sila, ni Alessandro ay ganun na ang tawagan ng dalawa. Masayang pinapanood ni Hanaya ang pamilyang Evron at kanyang pamilya na nagkukumustahan nang maramdaman niya ang matikas na braso na pumalibot sa bewang niya. Good noon, my beautiful baby. Kinikilig nga siyang humalik sa pisngi ni Alessandro nang batiin siya ng lalaki. Good noon, Alessandro. Handa ka na bang umalis ako bukas? Nangaasar na sabi ni Hanaya. Sumama bigla ang timpla ng mukha ni Alessandro. Manirahan na tayo sa isang bahay. Ikaw talaga? Tinulak ni Hanaya ang bewang ng nobyo. Siyempre susulitin din naming nila mama at papa na magkasama muna. Ilang buwan na nga tayong magkasama, nagrereklamo ka pa dyan. Hindi maalis ang ekspresyon sa mukha ni Alessandro. Sa halip ay mas bumusangot pa nga yun. Let's go to the kitchen? Ready ng mga pagkain. Nakangiting tumango si Hanaya. Kay Alessandro nang marahan siyang hilain ng nobyo papuntang dining area. Narinig ni Hanaya ang agarang pagsunod ng mga magulang nila. Kian! Humiwalay si Hanaya saglit sa nobyo at binati ang kapatid nito. Kamusta ka? Balita ko may business ka na tinatayo ah. Ate, opo. Nahihiyang kinamot ng binatang si Kian ng batok. Umano'y nahihiya. Tinulungan po ko ni kuya para sa umpisa. Pero pangako ate, kaya kong palaguin yun mag-isa. Napangiti ang babae. Oo naman. Ikaw pa ba? Halika, kumain ka muna, sumabay ka na sa amin. Pag-anyaya nga ni Hanaya. Pupuntahan ko pa post kasi si girlfriend eh. Nahihiyang sabi ni Kian. Sabay na nanlaki ang mga mata nilang dalawa ni Alessandro. Girlfriend? Saktong tanong ng nobyong si Alessandro. Sinong nagsabing mag-girlfriend? Alessandro. Saway ni Hanaya sa lalaki. Hindi na yan batang si Kian. Ang cute nga eh. Hayaan mo na nga siya. Tinikom ni Alessandro ang bibig at walang nagawa kundi iduro ang kapatid. Agad namang tumakbo si Kian palabas ng kusina na nakasalubong pa nga ang mag-aasawa. Oh, anong nangyari Kian? Natatawang tanong ng Papa Lucas niya. May girlfriend na yon kumpare. Binatang binata na. Sagot ng Tito Duke niya. Sabay-sabay silang umupo sa hapagkainan, kaharap ang mga nakahandang pagkain. Hanaya, balita ko ay balak mong ipurso ang pag-aaral ulit. Ano ba ang gusto mong kuhanin sa kolehiyo? Nakangiting tanong ng ina ni Alessandro. Napalunok si Hanaya sa kaba. Gusto ko po sanang maging abogada. Hindi naman po imposible yun, diba? Mabilis na nakatanggap si Hanaya ng mga apela mula sa mga kasama unang-una na ang nobyo. Ano ka ba iha? Nakikita kong matalino kang bata at hindi mo nagpapaapi. Bagay na bagay talaga sa'yo ang maging abogada. Naku, tiyak napakarami mong matutulungan kapag pinursu mo yan. Masayang sabi ng Tita Jana niya. Oo nga anak, kung anong gusto mo ay nakasuporta kaming lahat sa'yo. Hindi mo na rin naman kailangang alalahanin pa yon dahil alam kong matalino ka. Nagmana ka sa daddy mo, no? Sabi nga ng ina. Humagikgik si Hanaya dahil sa natanggap na papuri. Baby, do whatever you want. Huwag mo nang isipin kung posible ba o hindi. Isipin mo na lang na kailangan mong mag-abogado para sa akin. Sabi nga ni Alessandro na may halong pagbibiro. Ha? Bakit naman para sa'yo? Nagtatakang tanong ni Hanaya sa nobyo. Ngumiti ng hilaw si Alessandro. Baka kasi makapatay ako kapag may nang-agaw sa'yo. Napuno ng halakhakan ang hapagkainan nang bumanat ang nobyo. Maging ang papa niya ay napapailing na nga lamang sa kinauupuan. Masayang nilibot ni Hanaya ang tingin sa kanila. Natutuwa siya na makita ang mga ngiti nito sa mukha, lalo na ang mga mahal niya sa buhay. At kahit gaano karami mang pera, hindi mapapalitan ng anumang halaga
ang kasiyahang nararamdaman ni Hanaya ngayon. Kung hindi niya natatapunan ng toyo ang damit ni Alessandro, mangyayari bang lahat ng to? Natawa si Hanaya sa naisip. Hindi niya alam na ang simpleng pagkahulog na yon ay mauuwi rin sa panghabang buhay na kasiyahan at ang tuluyan niyang pagkahulog sa nobyo at lahat ng naranasan ngayon ni Hanaya ay hindi mapapalitan ng kahit anong klase ng diamante. Pagkatapos nga ng proposal ng lalaki, nag-prepare nga sila for 6 months. Sa 6 months na yon, sinulit din naman ni Hanaya na makasama ang mga magulang. At isa pa, titira din naman sila ni Alessandro sa isang subdivision na malapit lang sa mga magulang niya. Kaya kahit ikasal sila, ay okay lang dahil pwede namang pumunta si Hanaya anytime sa bahay ng mga magulang niya. Si Lola naman, titira sa kanila. Hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang lola na nag-aruga sa kanya. Ang dahilan kung bakit nga meron siyang wagas na pagmamahal sa kapwa-tao niya. Nauna munang magpakasal sina Alessandro at Hanaya. Pagkatapos noon nag-decide sila na wag nga munang mag-anak dahil gusto pa munang i-pursue ni Hanaya ang kanyang pangarap na maging abogada. And after ng ilang taon, dahil nagsumikap talaga siya sa pag-aaral, nagtapos nga siya ng abogasya at with honors pa. Ngayon marami na nga siyang natutulungan dahil isa siya sa mga lawyers na nagbibigay nga ng libreng serbisyo sa karamihan. Ano pa bang mahihiling niya? Meron na siyang kumpanya. Meron na ang mga mahal niya sa buhay na sumusuporta sa kanya. Ang kailangan naman niyang gawin ngayon, makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Kagaya niya dati nakapos, pero ngayon ay ginantimpalaan pa nga ng sobra-sobra. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Dahil after years of service bilang abogada, sa wakas, nabuntis na nga rin siya. Matagal na nilang pinagdarasal yun. Pinayayaan pa nga sila ng kambal. Minsan talaga, ang Diyos, sobra-sobra pa ang blessings sa atin. Akala natin, hindi natin makukuha ang mga gusto natin sa buhay, pero pag dumating na ang right timing para ibigay yun sa atin, sobra pa pala sa hinihiling natin. Kaya kayo mga ka-amazing, pag meron man kayong gustong makuha sa buhay na hindi pa dumarating o binibigay, huwag tayong mawala ng pasensya. Maniwala lang tayo sa sarili natin at sa may kapal na ipagkakatiwala din sa atin ito balang araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Gloria Sanchez, Nesbeth Hanaban, Jane Rosario, Neva Fajardo, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Vanessa, Carla, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.